Alam niyo sa Diyos, kahit anong sama ng nagawa mo, babalik ka lang sa Kanya ng punong-puno ng pagpapakababa, patatawarin ka niya. Basta ito ho, tunay. Amen. At kaya nga ho, matuwa ka kung isa ka sa napili ng Diyos para magpala sa iba. Huwag na huwag natin kakamkamin lang yung blessing na meron tayo someday. Kasi yung blessing na yan, talagang gusto ng Diyos i-express yan sa iba. Amen o. I-claim natin na tayo yun. Lord, ako yun. Ako yung nagbibigay, hindi ako yung tumatanggap. Mas mapala na nagbibigay kaysa tumatanggap. Sa Gawa chapter 4 verse 12, ito ang mga basa natin. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lamang. O si Jesus lang. Kay Kristo lang natin matatagpuan at mararanasan ang tunay na kaligtasan. Yan. Libre na. Ang kaligtasan ay libre na. Sabi ng iba, libre pala ang kaligtasan. Dapat kami lahat ay maligtas. Libre ang kaligtasan. Hindi mo naman kinuha. Aba, yari na to. Okay, may libreng sandwich. Ay, praise God, totoo ka kasi libre. Hindi mo kinuha. Ano nangyari? Nalaman mo lang libre pero hindi mo naranasan kung anong lasa. Tama? Kailangan may gagawin ka pa rin. Una, manampalataya. Yan ho ang ating pinakagawa. Manampalataya. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Yan ang pinakamalupit na parusa sa lahat. Hindi ho yung mapunta ka sa impyerno, kundi ho yung mawalay ka sa Diyos habang buhay. Ito ang pinakamalupit na mangyayari. Eternal punishment and separation from God. Yan ang pinakamalupit na punishment. Yung mawalay ka sa Diyos ng habang buhay. Yan ho ang ayaw na ayaw ng Diyos maranasan ng tao. Huwag na wag mo natin gagamitin yung word na sinabi ng Diyos. Gamitin mo to, sinabi ng salita ng Diyos. Pag sinabi ng salita ng Diyos, it means nakasulat. Pero yung sinabi ng Diyos na wala naman nakasulat dito, sinabi mo lang yun. Tama? O, hindi mo kayang magbago ng ikaw lang. Kasi kung kaya mo, kayabangan na naman sa harapan ng Diyos yun. Kung hindi ka tutulungan ng Diyos, hindi mo kaya. The more na nakikilala natin ang Panginoon, the more na nasasabi natin, Lord, kailangan ka namin sa aming buhay, pero ho, the more na naiisip natin, paano yung iba? Alam niyo ho, kung makikita mo lang ang sarili mo kung gaano mo kakailangan si Lord, ganun mo rin maiisip kung gaano dapat nila kailangan si Lord. Kaya ho, hindi na panahon ngayon ng pahina-hinang Christian. Ito na yung panahon na dapat painit ka ng painit kay Lord. Pamahal na pamahal mo dapat si Lord. Kasi bakit? Pag hindi mo ginawa yun, hindi ka makakapagsabi sa iba na kailangan nila si Jesus. Si Jesus lang pati ang susi ng kaligtasan. Tandaan, ang Panginoong Hesus lamang ang tanging tamang pintuan at daan upang tayo magkamit ng buhay na walang hanggan at makapunta sa Ama. John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sinasabi ng Panginoon doon, alam mo, ako ang daan, ako ang katotohanan ng buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Grabe yung ini-introduce ni Lord yung kanyang sarili, ano? Pero ang dami pa rin hindi naniniwala.